So, mayang buntag sa tanan. Ako dai Sir Rafi Ardemil. I am a case manager and HIV counselor here in City Health Office. I am a graduate of Bachelor and Secondary Education. And also, I am a person living with HIV for 10 years. So, as of now, currently working as case manager. So, ako ang nag-handle og mga early diagnosis ng mga person living with HIV. So, pag once na yung mga may ma-diagnose og HIV, sa ako na nila i-refer and ako ang ga-assist sa ila as of now. So, ako ang gatag sila og kanang care, support, emotional, and ako ang gatag sila sa treatment hub para maka-start o maka-undergo og treatment. Actually, during that time, mula magud ko kabalo nga I was diagnosed with HIV during that time because nagsakit ko year 2016. So, I had TB, I had pneumonia during that time, and then I was admitted in the hospital for almost 3 months. So, sa 3 months ang akong HIV, ang ako ang lifestyle or ang ako ang kanang lawas is dako na kayo og kanang changes bitaw. From 55 kilos, niabot siya og kanang 30 kilos. So, skin and bone anang mga panahon. So, I was admitted in the hospital, sa City Hospital, 2 months ako sa City Hospital. And then, ang una nila gina-treat magud ato during the time is ang ako ang TB and ako ang pneumonia. So, ang ako ang TB is category 2, which is, ang treatment ato is kanang streptomycin. So, injection siya sa braso for almost 56 days. Napod ko gina-intake nga mga medication sa ko ang pneumonia. Kaya ako ang lungs manggod, puro na siya plema. Puti na ang makita sa ko ang bagal ang mga panahon. And then, ga-oxygen ko. So, murta siya ako ang support nga makaginhawa ko kay lisod kay ginhawa. Kay tungod murag naay nakabara bitaw sa ko ang baga nga dili mo flow ang kanang air. So, naka-oxygen ko. Sa isa ka adlaw makahurot ko og 4 or 3 ka tangke nga oxygen nga kanang tag-as bitaw kaayo. So, inana. And then, niabot sa point nga 50-50 na. Ginatabang na ko dito kay kanang dili na kaya ang level sa oxygen. So, I need higher level of oxygen anang ang mga panahon. Kaya ang pinakataas nga level sa oxygen nga ginahatag sa kuha is 15. So, ang 15 is kanang dili siya enough para sa kuha, para mo support sa kuha ang kanang pag-breathe bitaw. So, lisod kaayo kay even pag CR or malibang sa bed nako, manghihi sa bed nako, and then dili na ko katindog, dili na ko kalakaw, dili na kayo kay istorya ana. So, kumata na lang ang kanang galihok ana nga mga panahon. So, lisod kaayo ang struggle kay ana magud 2016 is dili pa kayo aware bitaw ang kanang mga people or ang mga tao nga nag-exist na si HIV ba. So dili siya pareha karon bitaw grabe na ang mga information trial. So lisod kaayo na nga mga panahon kay sa 2 months nako nga pagstay sa City Hospital, aya pa nag-decide ang doctor nako nga i-transfer ko sa laing nga hospital, which is ang Maria Rene Hospital. So dito nagdali-dali og kanang process ako ang mama para mabalhin ko nila. Sa City Hospital, wala gid ko nila na test. So wala gid ko kabalo sa akong HIV status. So ako nabalaan lang na alam ko'y TB and then ako pneumonia. Muna siya ako ang hunahuna. So wala pud nako ginahuna nga na ako'y HIV nga mga panahon. So mo to nga gibalhin ko nila og Maria Rene Hospital. Mo to ningon ang Maria Rene Hospital nga ato na lang ni siyang i-test for HIV. Pero walay testing nga nahitabo. So, walay testing nga nahitabo kay tungod ang ako ang oxygen level is nibaba siya og 75. So, kung mingon ang doctor og 75 is kanang risky na kaayo. So, or lisod na kaayo mo survive ang isa ka tao. So, ningon sila nga, ato na lang ni siyang i-suction. Butang tubo ang ako ang diri. O butang tubo ang akong ilong para dito ipaagi ang food and then dito diri ipaagi ang kanang oxygen. Grabe ang kanang struggle. Kay kanang feeling nako bitaw kanang diri na lang siguro ko taman ana.
So, ako na mismo nagaingon sa ako ang parents sa akong mama nga. Kapoy na kaayo kay lisod kay mag-oxygen. Kumingon sila nga kanang wala ka ka-feel og kanang sakit. Kumingon sila sakit daw ang kanang oxygen. No, pero ako never nako na experience nga nagsakit na sakitan ko sa oxygen kay nga no kulang pa man gani ang kanang 15 level. No, gusto pa nako og kanang mas higher pa gyud nga kanang level. So mo to nga ana nga mga panahon katong nako sa Mariarena Hospital, naka-line up na ko for suction. And then, wala to siya nadayon kay tungod ang ako ang mama, wala siya ni sugot. Kay kung mingon magud ka og suction manggod, kana bitong ana-anaon na lang bitaw. Muna siya ang kanang mag-support na lang bitaw sa ako. So wala ni dayon ako ang mama kay tungod kanang feeling niya mo survive pa ko. Kung mama, feeling niya mo survive ako, pero ana nga mga panahon, ako na lang ang kanabitang mo give up. Kunay ka nang mag-delete na ko, kapoy na kaayo, ana bitaw. So, niabot na sa point nga, nibaba na gyud og maayaw kong oxygen, and then, I can't really imagine bitaw nga kanang, abi na ko sa hospital, sa TV lang ako makitaan ka ng mga machine bitaw, na naasa ka ng kuan, oo na, mga drama lang, ana. And then, dili na ko ma-imagine nga, ako na di ang naka-experience so ginato. And lisod kaayod yun, kay naabitaw ang kanang fear, ang kahadlok, ana bitaw. So what if mag-HIV mag-positive ko sa HIV, mag-end of the world na siguro sa ko, ana ko ang thinking, wala na siguro ko'y pulos, ana. And then mahadlok ko ma-discriminate ko sa ko ang mga friends. After 2 weeks na ko nga pag-stay, kaya wala man to nadayon ang suction, niingon ang kanang doctor sa ko ang ug sa ko ang mama nga i-transfer na lang nato ni siya og kanang provincial hospital. Sa provincial hospital na magudtanan. So natanan treatment, natanan yung mga machine, ana bitaw. Pagbalhin og provincial hospital mo to, naka-line up gyapon ko for HIV testing. And then gibutang ko ato sa triage area at Bangsamoro sa una sa Ayala. And then daghan kay bawal ko mag-electric fan, ana bawal gyud kay tungod na daw ko'y TB, basin daw makahawa daw ko sa laing tao, ano bitaw. Pero sa ako ang feeling bitaw, murang discrimination, makiningin ani yung discrimination. Same thing yapon sa experience na ko sa City Hospital, kay even mga nurses bitaw, mga nurse, halos dili ko nila hawiran. Tungod kay na ako'y tungod lagi kay kanang nakita nila basin na siya HIV, ana bitaw. Kana bitaw ang discrimination ba nga instead sila ang una makabalo nga mga healthcare workers, murag sa ila pa nimo ma-experience ang kanang inana bitaw discrimination. Balhin ko og provincial hospital, dito na rin ko nila gitest, and then after 2 days nakuha na din ako ang result or ako ang confirmatory. So which is ang ako ang HIV positive nga result. So diretso siya niingon gid ang kanang nurse nga niingon siya nga what if ang imong result negative unsay buhaton nimo. So, what if ang imong result is positive unsay buhaton nimo? So, anang ang mga panahon, wala pa gid ko'y knowledge, 2016, wala pa ko'y knowledge, wala pa ko'y idea kung unsa si HIV, asa siya makuha, ana bitaw. Unsay kuan niya. Pero, nakabalo ko nga, si HIV, gikan siya makuha siya sa through sex. Ako mismo sa akong kagalingon when I was in Manila, pabaya gyud ko. Di ba sa ingon nga pabaya kay independent pagud ko nga pagkatao. So ako ang nagbuhi mismo sa akong kagalingon ba. So to survive, kailangan ako mangita og laing source of income. Ito nga, gisulod na ko ang kanang mga massage, magpabayad og extra service. And then without using condom, prevention, and grabe ko ka sexually active sa Manila anang mga panahon. Kaya syempre bata pabaya. So, gyud na wala kay pakialam bitaw kung unsay mahitabo sa imo kay ang mga panahon di ko mutuo nga si HIV ka exist bitaw. So dito nako na realize katong pagkabalo nako nga nakuha na nako akong HIV result nga ningon ko sa nurse if ever mag-negative ko magpadayon ko sa akong pag-eskwela, padayon ko sa akong kinabuhi, magtinarong nako bitaw. So what if positive ko, and then nahilom ko kay tungod, wala ko kabalo kung sa akong pwede na ko buhaton, kay wala ko knowledge when it comes to HIV. Wala ko idea nga pag once HIV positive ka or person living with HIV ka, pwede pa ka mabuhi og dugay kaayo, bitaw. Pwede pa ka mag-eskwela, pwede pa ka
makatrabaho inana. Wala jud kay idea na mas maayo na lang gyud no kay kanang naa ko'y counselor nga gipa-understand bitaw sa ko ang mga possibility nga pwede mahitabo pag once HIV positive ka. And then na-remember nako ana nga mga panahon gitagaan ko niya og verse nga Jeremiah 29:11. So until na magbalik-balik yun na sa ko. No, ang Jeremiah 29:11 which is mo pud na siya akong life verse kay mo lagi kana bitang mga panahon bitang duol kay ko sa Ginoo. Kay kuan magud ko born again Christian magud ko. So mo tong bitang ningon pud ko sa kung murag wa nam ko wala ko bala sa imong plano Lord murag sa simbahan na lang gid ko permi bitaw ana kay active man pud ko sa church. Nahimot kong youth leader, youth pastor na part ko sa kanang music ministry ana. So murag nang luya ko mo tong na niadto kog Manila mas ni worse na no nang ako ang lifestyle pagabot sa Manila na bitaw. So gi-explain sa ko ang counselor nga inani ang mahitabo sa imuha and then nabuhayan ko kay tungod ningon siya sa ko ang dagan ko kailang nga mga pareha sa imuha nga na HIV nga nakabalik og trabaho, nagpadayon og eskwela. So mo to siya nga ako ang kanang gihawiran bitaw or ako ang motivation nga sige padayonon ako na ako ang life. After 2 weeks ato, dali na kay ko na nakuan kay na-treat na ko ang pneumonia, na-treat na ko ang TB. Mo to nga gi-discharge na ko nila and then dili pa gid ko musugot ato kay kana bitang feeling na ko nga ang akong gingon sa akong doktor nga ano man dok kanang dili na ko ninyo kaya tambalan ana. So ang pasabot din sa doktor siya dili man ang amo lang is dili mi gusto nga makakuha ka og laing infection. No kay kung makakuha kag lain infection ang imong immune system is gamay kaayo low kaayo imong immune system. So basin magrabihan na noon ka din ano ka mo survive mas maayo nga sa balay na lang ka magpaayo or mag-treatment. So paggawas na ko og balay paggawas na ko og hospital nakaulin na ko og balay after a week dito pa ko naka-experience og kana bitang stress og depression. Dito na ko na experience ang kanay nana. So I experienced depression to the point nga I almost committed suicide. No nga murag wala nagigipulos ani anak bitaw kay payat pa kay ko nga kagawas og hospital and then gulisod pa kog lakaw bitaw. Mo nga ang mga kutsilyo ginatagawan sa akong mama anak bitaw mga kuan kay mo lagi gusto lagi ko murag gusto na nako i-end akong kinabuhi. And then nakamatnon lang ko ato or na-realize na ko nga ningon akong mama nga aya palugor ka mag-inana nga naka-survive na ka sa hospital for almost 3 months aya palugor nimo i-end imong kinabuhi siyang ayaw saya nga ato ang effort nga wala mi tulog wala mi tarong kaon para lang bantayan ka dito din ko naka-realize so mo to nga ga-practice kog breathing ga-practice na kog lakaw-lakaw ana health gakaon ako og ang halos na ko ginakaon is kanang mga healthy foods no kay para mobalik ang kanang akong energy ba tanan. And then after ato nakabalik ko og kanang hospital dito na din ko naka-start og ARV treatment. So pag start na ko og ARV treatment abi na ko dali ra kaayo pero dili gyapon day siya dali kay daghan kayo restriction when it comes to food, drinks, tanan bawal. So halos ginakaon na lang ako is kanang kalamunggay nga naay sabaw bitaw kanang mura na siya ang permiti ginaluto sa akong mama for 2 months. Every day bawal vetsin, bawal kape tanan halos bawal gyud. Magud gid ko laing kaonon rice na lang gyud og kanang kalamunggay ana. So mao to nga na okay na ko. Nakagawas ko ato is September. Pagka November dayon nag-enroll dayon ko balik og eskwela. So dili pagid kay ko okay payat pagid kay ko pero ang kanang bitang eagerness bitaw na ko ay mo pa-enroll ko balik. Kay gusto gid ko mo og eskwela. Ana. So salamat pud ko kay kana bitang abi na ko kung naka HIV dili na ka maka-eskwela. Mo gid akong thinking. Pero ato nga mga panahon manggod wala gid ako gi-open. Wala ko gi-open ana. So daghan kog na-met ng mga members organizations which is ang Norma. Ang isa sa mga tao ana nga na-met nako is ang katugid siyang tao nga nagtabang bitaw sa koa. Gi-introduce ko niya sa organization, gipailaila ko niya sa kanang gipailaila ko niya sa mga person living with HIV which is really a big help for me kay kana bitaw ang motivations nga dugay na kay sila no at ako siguro may nanagid gyapon ko sa ilaha no mo survive gud gyapon guro ko ana sa ilaha. So mo to nga nakabalik og eskwela wala palay 1 year
Last 2017, which is May, kay ang May magod is dako magud na siya nga activity sa mga person living with HIV. International AIDS Candlelight Memorial. So I decided to disclose my HIV status in public, which is my first appearance yun nga purely person living with HIV nga nagtestimony nga wala gitabonan ang dagway. Wala nagtago sa pangalan ana, which is wala na gid kay gahimo ana karon kay tungod a lot of people madlock kay tungod sa stigma o discrimination. I have AIDS. So dito nako gi-prove nga niingon magud ko before nga aya ra siguro nako madawat ako ang AIDS, ako ang status pag once sa makatalk ko ing daghan sa daghan nga tao, which is mo gid ako ang gi-promise ako ang self. Dito nako na-realize na when I step on the stage ningon gid ko sa first gid ako giingon nga nadawat na gid nako nga nako HIV kay nakaya man nako nga mo disclose in public. Actually makaingon gid ko before nga it's a curse. No, murag mo gigsumpa gyud ani oy nga anong na-experience man ako ini nga ano hapit na ko mamatay ana bitaw, but it made me realize nga it's a blessing. Kay gitagaan ko ana blessing kay tungod na koy another chance ana second life nga gihatag ni Lord sa ko. So mo to nga pag disclose na ko nagsunod-sunod na dayon ang kana bitang mga invitations sa national, local TV, local radio, and then daghan na kayong mga organizations, mga schools, and then mga provinces nga ga-invite sa ko ang mag-speaker. Ito sa mga highlighted na karanasan ko when it comes to case management is ang sarap pala talaga sa feeling pag nakatulong ka sa isang naka-diagnose na ng HIV. Kasi nakikita ko talaga yung sarili sa kanila. Sinasabi ko, ganun ako before. Takot ako pumunta ng treatment hub, takot ako magpa-HIV screening, takot ako malaman ng ibang tao yung HIV status ko, dami kong na-handle. Some of them are suicidal. So pag nakita ko yung kliyente ko na ganun, doon ako nag-disclose. Sinasabi ko, galing na ako sa ganyang sitwasyon and ayokong mangyari ko ang yun. Duha lang mi ka-person living with HIV nga openly bitaw nga kada bitaw mag-disclose in public bitaw nga wala ginatabonan ang dagway, wala gamit og kanang mga lain nga mga pangalan. So ako gyud which is mao gyud na siya nga ako ang passion bitaw nahimo na nagugit na ko siyang passion kay tungod kanang lami kay sa feeling bitaw nga bisag dili nimo kaila ang mga tao mag-disclose kasi may HIV status nga dawat kanila. Sa advocacy man pud gud namo is kung ka-familiar mo og kanang mga kanabitang mga hugme, mga social experiment ana kita mo na sa TikTok. So sa tibuok Pilipinas ako ang pinaka first nga naghimo og social experiment nga wala gitabonan ang dagway. Nag-stand ko in public diya sa Cathedral, Capitol University at bang sa Xavier at bang sa Cogon Market, public market. So nahimo na ko na siya kay tungod inana na ko ka love ang advocacy, inana na ko ka passionate when it comes to advocacy kay tungod gusto na mo ma-erase bitaw ang kanang stigma o discrimination and then matest na to ang level of awareness sa mga tao kung napabagya po'y stigma or napabagya po'y discrimination when it comes to HIV. Isa sa mga motivation gid nako no is kanang makasave ko kinabuhi sa katao. Kay when you talk about HIV manggod or when we talk about HIV, we are talking about life of a person. No kinabuhi ang atong ginistoryahan pag once kay HIV ka. So bisag isa lang ka life sa isa ka tawo akong ma-save sa isa ka semana or isa ka bulan. Dako na kina siya sa ko nga motivation nga mo padayon. No, especially pag once nga makakita ka or maka case manage ka og 16 years old, 15 years old nga laki nga person. Ana nga age manggod is wala pa sila kabalo sa ilang buhaton. Nga ana nga age nganong nagkainana sila it's because of curiosity. Aside sa curiosity, basin ka ng needed og money, kabalo or sexually assault, ana bitaw. So bisan maka-open lang na siya sa kuha sa iyang mga experience, matabangan nako siya, ma-refer nako siya for treatment. Dako na kina siya nga motivation sa kuha nga mo padayon sa advocacy. Although maingon ka nga grabe ang kanang
ma-experience niya or na-experience niya kay tungod dili lang man good community ang pwede nga mo discriminate sa iya. To tell you, ang pinaka first nga mo discriminate sa imo is dili mo ang friends, imong family. Which is I experienced that sa ko ang side sa ko ang papa. No, sa side sa kong mama wala problema. Sa side sa ko ang papa halos dili ko nila pauli. Before. Pero giprove na ko sila nga they are wrong. Nga ang mga same sa mo ang mga inani, same lang gyapon sa mga normal people. So lisod kaayo mo handle og 16 years old, 15 years old nga kanang under pa sa parents kay kana sila dili gina sila maka-open up sila ang ginikanan. No, moingon pa na siguro ang ginikanan inana nga edad nag-start na kaog inana, nag-start na kaog sex at the age of 15 ana. So dili lang at the age of 15, at the age of 12, 13 mag-experience na og inana. So isa gid na sa akong motivation nga everyday nga mamata ko Lord tabangi ko Lord nga makasave ko kinabuhi sa tao. No mo gina siya. So although daghan man gyud ta dili maginato hawak ang kanang bitong thinking sa ang mind sa tao pero kung if ever nga maka-experience sila og discrimination part gid na siya sa kanang process. No kay ako mismo ang kanang motivation mo na siya nag-fuel sa ko ang among pabilin gyapon og naa gyapon sa advocacy. Although grabe na magyud ang kanang information drive when it comes to HIV, naagyapon ang kana bitang mga misconception nga makatakod, matakdan ka, dili ka maghawid kay matakdan ka, dili ka mag-share og kanang baso niya kay matakdan ka. So mo na siya ang among perminti ginapasabot sa tao bitaw nga si HIV dili siya airborne. No, dili siya airborne. Dili po siya makatakod pinaagi sa pag-shake hands sa katao nga na HIV, no, dili siya makatakod bisan pag mag-share mo baso, mag-share mo kutsara, mag-hug mo, mag-kiss mo. Which mo gina siya nga mo ang ginapa balik-balik bitaw og sulti sa ilaha kay kana mo good dugay na magud na siya nga thinking. Ana bitaw. So ako mismo gyud mo testify gyud nga dili mi kana contagious, dili mi infectious nga mga tao, no? Na pwede ra gyud ninyo hawiran, pwede ra gyud mi mahawid sa inyo ana. So I hope a lot of people know nga kanang naga-exist ang kanang mga same Samoa. Importante gyud ang kanang information drive, ang HIV education, dira mo gyud na siya mag-start. Ang education man gyud kay kung wala kay knowledge when it comes to HIV, sa imo ra gyapon magikan ang kanang discrimination. Sadly lang kay tungod naa siya sa education and then public school teacher pa gyud siya and I also remember katong mga panahon nga dili pa ko case manager nga nagahatag pa ko og kanang every school nga kanang awareness ang principal ganito siya. So wala mi nila ako nila gi-allow kay tungod inana daw basin daw ang mga bata makatuon daw sex ana bitaw. So munang dilisod kaayo i-approve sa to ang kanang tawag ani kanang sex education kay tungod ang thinking sa uban, ang thinking natudloan na to sila og kanang sex dili, which is ang isa sa mga main magud sa sex education is tudloan na to sila kung unsaon pag-protect silang kaugalingon. So principal ganito siya. So sadly lang pero na-realize ra pod gyapon to niya katong tong panahon nga ako na mismo ang nag-testimony. And then we met last year. Kay ko man ko nga speaker gyapon. So principal gyapon siya and at least di ba ma-change or makuha na to ang kanang story bitaw, ma-twist bitaw na to ang ilang thinking nga ay dili day inana ang mga tao nga mga person living with HIV and dili po day na to sila angay i-discriminate. Kaya a lot of people man god ga-commit og suicide tungod sa discrimination. No, kay nakoy client 2022 and 23 commit siya og suicide. Tungod even mismo siyang family na experience niya ang discrimination. Ito nga wala niya nakaya. And then nag-commit siya og suicide. So, sa clients nako tulo ka buk ang nag-suicide. Kumingon pud ka og work adako kayo og changes kay tungod sa una dili pa protected ang kanang mga person living with HIV sa law when it comes to work. So mo nang daghan kay gaka-discriminate ng mga PL when it comes to work. Ang uban gakawalat nagtrabaho kay tungod na sila HIV.
So dako kay changes from 8504 nga gi-include nila nga ang mga person living with HIV nga nagatrabaho, protected na sila. So if ever mawadaan sila trabaho, tanggalon sila kay tungod na sila HIV, pwede sila kasuhan or pwede kasuhan ang company or pwede kasuhan tong manager nga nagtanggal sa iya. So dako pud kayong changes nga nahitabo karon tungod sa 11166 nga rule ay nga RA kay tungod ang 15 years old pwede na siya magpa-test without parents' consent. Sa una, sa 8504, dili pwede magpa-test ang 15 years old nga walay consent sa ginikanan or walay nakauban nga social worker. So karon sa 11166, ang 15 years old pwede na siya magpa-test nga bisag walay social worker or walay consent sa iyang ginikanan. So muna siya ang isa sa mga dako nga changes nga nahitabo sa HIV program. And then isa sa mga changes nga nahitabo pod sa RA is ang kanang kami mismo nga mga healthcare worker dili pwede i-discriminate or dili pwede i-harass. Anak kay naka-experience mo gud mi anak somewhere here in Cagayan de Oro nga naghatag mi og kanang gahatag big awareness testing gipalayas mi og kanang kapitan. Kasi grabe ang harassment nga gitabo sa mua. Gidakop mi, gisulod gipaadto mi og kanang police station. So, pasalamat mi kay na IRA 11166 at least protected me and then pwede na mo siya makasuhan or nakasuhan gid. Grabe mo experience, grabe ang trauma. Fiesta pa gito sa barangay. Grabe ang trauma. And grabe gyud ngay dili alaw ang mga hatag og kondom, anak kangano. Asya unsay pagtuon niyo sa mga barangay na mga burikat diri? Ana bitaw, so sa ila mismo bitaw. Mo nang digid ko ganahan og mga bayot ana. So mismo ang kapitan dako kay discrimination. Grabe ang trauma ato. So halos after mga 2 weeks halos di mi mo gawas og balay tungod bitaw sa kahadlok ana bitaw. Ana tay ginatawag nga 3 modes of transmission. So sa 3 modes of transmission that includes unprotected unprotected penetrative sex, blood and blood products, and mother to child transmission. Mother to child transmission, tanan mga buros is required nga magpa-HIV test. No, tanan gina siya, wala exempted. Even private. The reason why nga nang gi-include na nila kay tungod sa panahon karon, even mga female nanay mga halos or nanay gakatakdan og HIV. Ang pinakabata na ko nga natakdan og HIV nga buros is 16 years old. She's from General Santos City, ni transfer og Cagayan de Oro kay diri nagpa-test. So 16 years old. Kasi wagi buot. Kumingon ka wagi buot. Ako mismo case manager ko, ako mismo na stress sa iya. So manang required karon ang mga pregnant women kay pag once manggod makit-an nga na ay HIV ang mama, matagahan og medication, mapungan nga dili matakdan ang bata. Sa case atong 16 years old nako, natagaan na siya treatment, gignan siya sa treatment hub nga pag once nga mga anak ka mag-inform ka sa imong treatment hub. Ang gibuhat niya is wala siya nag-inform sa treatment hub nga nanganak na siya. Aya pa siya nag-inform sa treatment hub after 6 months. So after 6 months, gitest ang bata, nag-reactive ang bata. Gi-confirm, katulog gitest, same result. So daghan kog client inana nga natagdan ang babae kay tungod ang iyang husband sexually active sa lain before. Actually gaka-experience mi og discrimination ana kami mismo nga mga healthcare worker kay daghan kayo mo ingon nga mga part pagid sa LGBT community. Anong naman ang HIV testing dira? Oy, dapat unta nara na siya sa mga private nga mga kuan i-conduct ang HIV testing. Isa sa reason why nga nung naami sa mga public places kay tungod dira nato halos makatch ang mga tao, no? Kung mingon ka og kana for example, LGBT community or kanang bitong Pride Month, June. So dila nato makita ang kanang K-population. Dila sila manggawas ang mga panahon. Na dili isa ingon nga naami sa public gina-normalize nato nga nay HIV.
Nami sa public itungod gina-normalize nato ang HIV testing nga mawala ang stigma og discrimination. So mo na gina siya among key message nga gina-normalize na nato kay dili para sa uban country bitaw nga bisag asa na lang na HIV testing murag wala na sa ilaha. No, ang pinakasad lang kay part sa LGBT community mo pay mo inana. Which is dapat gyud nga kung nay mga event napoda mo ang presence kay tungod dila magud na to sila makatch. And then sa mga event daghan gid mig makitaan, daghan mig makuha nga mga nagreactive. Isa sa mga reason nila nga nung dili sa maadto og City Health Office, maulaw sila, maadlok sila. And daghan kay mig mga nindot nga feedback kay tungod nami sa public at least maingon sila nga salamat kayo hang kay kanang naamod diri at least dili namin mo adto bitaw, dili namin maulaw ana. So, unta na ang mahitabo sa panahon karon nga i-normalize na to ang HIV testing, screening, counseling. Dili mo sa ingon nga gina-normalize na to ang sex or ang kanang HIV. I-normalize na to nga mawala ang stigma o discrimination. Sa testing mismo pa lang o sa counseling. Education. And then practice the 5 ways to prevent, which is ABCDE. Abstain from sex. If na ay partner, be mutually faithful to your partner. Dili lang imong partner, but ikaw pod mismo faithful. Kamong duha both faithful. And then letter C, correct and consistent use of condoms. Mo ay pinaka-importante gyud. Kung dili kaya ang abstain, dili kaya ang letter B, natay condoms. Ang condoms namo diri sa City Health Office for free. So pwede ra gyud mangayo, and then partneran pud gyud na siya og kanang lubricants ang condom. So correct and consistent, kung may ka og correct dapat kabalo ka sa expiration date sa imong condom. Dili siya pwede ibutang og wallet, no? Dili siya pwede ibutang og wallet. Consistent, dapat kung everyday mo ang sex, everyday pud ka mo gamit og condom. So ang isa ka condom na nay tulo ka box, kung para ma-educate na lang pod mo nganong tulo ka box sa isa ka condom. Kaya ang isa gamiton sa oral, ang isa gamiton sa vagina, at then ang isa gamiton sa anal. So naay mga babae nga pa-anal na pod karon mo nang tulo ka condom ang ginagamit. So ano. Letter D is do not drink too much alcohol kay pag once mawala ta sa itong mga decision making, di na ta kabalo sa to ang buhaton pag once nga mahubog ta. Early detection and education. Mo'y pinaka-importante. Kung ikaw ra gyud mismo, kita ra gyud mismo makabalo sa to ang behavior. Kung nanakay-doubt sa imong kagalingon nga ay kailangan na nako ni magpa-test kay kanang kuan. Anhi sa City Health Office kay ga-offer mi og libre nga HIV testing and counseling. And then dugang na lang pod nako is U equals U, undetectable, untransmissible, which is inana ko karon, and din nako dili na makita ang HIV sa ko ang lawas. Kay nalagi siya nakabuta nga HIV not detected, and then untransmittable, pasabot kung makipag-sex ko without prevention, dili na nako siya matakdan kay tungod wala na kakayahan ang kagang nga mo transmit to others. The reason why tungod sa medication nga ako ang ginainom, patulog na sa kagaw. Pero dili na siya pasabot nga pag once undetectable ang isa ka tawo, undetectable na siya lifetime. Na possibility nga pwede na siya nga dili mag-undetectable kung mag-change siya sa iyahang lifestyle or undangan niya ang medication. And then ang isa sa mga pinaka-importante karon diri sa City Health Office nag-offer na pud mi og PrEP, or naka-familiar mo, PrEP, pre-exposure prophylaxis. So, ang pre-exposure prophylaxis, prevention na siya nga dili matakdan ang isa ka taog HIV. So, it should be taken every day, or napo na siya ginatawag na event-driven, ay lang ka mo take kung naka-schedule nga sex. Pero sa mga diri sa City Health Office, gina-require na mo nga everyday ang pag-take ana. Pero dili pasabot nga nag-PrEP na ka, dili na ka matakdan og lain nga mga infection. Pwede gyapon nga matakdan og lain nga mga sexually transmitted infection. So kung naay gusto mo avail og PrEP, especially sa mga kauban ninyo, mga friends ninyo, ipa-understand sa ilaha ang PrEP nga ang PrEP prevention nga dili matakdan og HIV. Anyone can have, or anyone nga pwede mo avail ana.